Isang matinding sagutan ang naganap sa Senado. Sa gitna ng usapin ng budget insertions na binunyag ni Senator Ping Lacson, nagkapalitan ng maaanghang na salita si Senator Rodante Marcoleta at Senate President Tito Sotto. Hindi lang ito simpleng debate sa pondo, ito'y naging laban ng prinsipyo, tiwala at katotohanan. Sa gitna ng lahat ng ito, sa loob ng kapulungan, tumayo si Senator Rodante Marcoleta. Ang kanyang pagtayo ay hindi lamang isang simpleng paggamit ng pribilehiyo. Ito ay isang pagsingil, isang paghingi ng isang malinaw na paliwanag sa isang issue na nagdulot ng malalim na lamat hindi lamang sa reputasyon ng Senado, kundi sa kumpiyansa ng buong sambayanan. Nagsimula ang kanyang salaysay sa pagbabalik tanaw sa isang bombang walang pakundangang ibinagsak ni Senator Panfilo Ping Lacson sa kamalayan ng publiko. Isang revelasyon na halos lahat ng senador sa ika-19 na kongreso ay di umano'y may kinalaman sa isang nakakalulang halaga, hindi bababa sa 100 bilyong piso ng insertions sa pambansang budget. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Nag-iwan ng makapal na usok ng pagdududa na bumalot sa bawat miyembro ng kapulungan. Walang pinipili, walang pinapaboran. Ngunit hindi ito ang tunay na sentro ng talumpati ni Marcoleta. Ang kanyang mga salita ay tila isang matalas na skalpel. Maingat na hinihiwa ang mga patong-patong na pahayag upang ilantad ang isang mas malalim at mas nakakabahalang issue. Sa harap ng kanyang mga kasamahan, inilatag niya ang isang masalimuot na timeline ng mga pangyayari. Isinalaysay niya kung paano sa simula ay buong tapang at pagmamalaking iginuhit ni Senate President Vicente Tito Sotto ang isang malinaw na moral na linya sa buhangin. Ito ay noong isiniwalat na tinanggihan niya ang isang alok mula sa isang dating opisyal ng DPWH na may kinalaman sa mga proyekto o insertions. Sa sandaling iyon, si Senate President Sotto ay tila isang hindi matinag na tore ng integridad. Isang leader na hindi magpapadala sa bulok na sistema. Ang mensahe ay malinaw at matunog. Ang insertions ay isang kasalanan sa bayan at hindi ito katanggap-tanggap sa kanyang pamumuno. Subalit, ayon sa mapanuring pagsasalaysay ni Marcoleta, ang matigas na linyang ito ay tila biglang naging buhangin. Ang pagbabago, anya, ay nangyari nang ang issue ng 100 bilyong piso na kinasasangkutan na mismo ng kanilang sariling mga kasamahan sa Senado ay sumabog sa mga ulo ng balita. Bigla na lang ang salitang insertion na dati may bahid ng kasalanan at katumbas ng korupsyon ay binigyan ng bagong kahulugan. Ang dating immoral sa isang iglap ay naging isang regular na bahagi ng proseso ng budget. Ang dating kinokondena ay biglang naging isang katanggap-tanggap na amendment. Ang pabago-bagong paninindigang ito, ayon kay Marcoleta, ang siyang naghasik ng binhi ng kalituhan. Nag-iwan siya ng isang katanungang bumaon sa isipan ng lahat. Paanong ang isang bagay ay itinuturing na mali kapag inaalok ng isang tagalabas, ngunit nagiging tama kapag ginagawa na sa loob ng kanilang sariling bakuran? Ang kanyang mga tanong ay hindi na nangangailangan ng sagot. Ang mga ito ay mga rhetorical na patalim na tumutusok sa puso ng issue ng double standard. Sunod na ibinaling ni Marcoleta ang kanyang matalas na paningin kay Senator Lacson, ang taong matagal nang kinilala bilang isang krusador laban sa katiwalian sa budget. Inilarawan niya kung paanong sa loob ng maraming taon si Lacson ay tila nakasakay sa isang mataas na kabayo ng moralidad, walang sawang tinutuligsa ang mga humongous budget insertions bilang ugat ng lahat ng kasamaan sa gobyerno. Ngunit sa isang iglap, matapos niyang ihulog ang bomba, ang krusador ay tila biglang bumaba sa kanyang kabayo. Sa halip na pangunahan ang isang malawakang panawagan para sa investigasyon at pananagutan, ang naging tugon ay isang malumanay na mungkahi na pakinggan na lamang ang hinaing ng publiko. Para kay Marcoleta, ito ay isang nakakadismayang pag-atras. Isang malakas na kulog na hindi sinundan ng ulan ng hustisya. Ang kanyang tanong ay mabigat. That after all the thunder, we simply move on. This inconsistency, first condemning insertions as corrupt, then quietly moving on without demanding redress, only deepens public distrust. Ang ganitong inconsistency anya, ang siyang lalong sumisira at dumudurog sa tiwala ng taong bayan. Dito na umabot ang talumpati sa kanyang pinakamahalaga at pinakamatinding punto. Ikinonekta ni Marcoleta ang abstraktong debate sa Senado sa tunay at basang-basang pagdurusa ng mga Pilipino.
Ang bilyon-bilyong pondo para sa mga flood control projects ay naging sentro ng kanyang argumento. Sa loob ng maraming taon, ang pera ng bayan ay ibinuhos sa mga proyektong ito. Ngunit sa bawat pagdating ng bagyo at habagat, ang resulta ay pareho. Mga komunidad na lumulubog, mga kabuhayang nasisira, at mga pangarap na nalulunod sa baha. Ang kanyang tanong ay simple ngunit matalas. At ito'y sumasalamin sa tanong ng bawat Pilipino. Where did the money go? Ito ang sandaling nagbigay buhay at bigat sa issue. Hindi na ito tungkol sa teknikalidad ng insertion laban sa amendment. Ito ay tungkol sa mga nawawalang pondo at isang sistemang tila manhid na sa pagdurusa ng mga taong dapat nitong pinaglilingkuran. Nagbigay siya ng isang matinding babala. Kung ang kapangyarihan ng Senado na magbantay o oversight ay malilito at magiging kasangkapan sa insertions, ang institusyon mismo ay nagiging kasabwat sa katiwalian. Mula sa pagiging tagapagtanggol, sila ay nanganganib na maging enabler ng isang bulok na sistema. Ang kanyang panawagan ay isang hamon sa buong kapulungan na gumuhit ng isang malinaw at hindi nababagong linya sa pagitan ng lehitimong pagbabantay at iligal na manipulasyon. Nang matapos ang kanyang talumpati, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang bigat ng kanyang mga salita ay nanatili. At sa gitna ng katahimikang iyon, tumayo si Senate President Soto upang harapin ang hamon. I just wish the presentation of the privilege speech of the gentleman was delivered while Senator Lacson was here. Sinimulan niya sa isang pahiwatig ng pagkadismaya na wala si Senator Lacson sa bulwagan upang marinig ang talumpati. Pagkatapos, direkta niyang sinagot ang paratang. Buong diin niyang idineklara na mula pa noong 1992 sa kabuuan ng kanyang serbisyo, kailanman ay hindi siya gumawa ng anumang insertion. Dito niya ipinaliwanag ang kanyang panig, isang depensang nakasalalay sa teknikal na pagkakaiba ng mga salita. Para sa kanya, ang amendment ay legal. Isang pagbabago sa budget na bukas na ginagawa sa ikalawang pagbasa at aprobado sa ikatlo. Ito anya ang nangyari sa kontrobersyal na 100 bilyong piso. Ang insertion sa kabilang banda ay ang mga lihim na isinisingit sa huling mga yugto, tulad ng sa madilim na sulok ng Bicameral Conference Committee, isang bagay na hindi niya kailanman kinonsinti. Sa kanyang paliwanag, ang buong gulo ay nag-ugat lamang sa maling paggamit ng salita. Ngunit para sa mga kritiko, ito ba ay isang matibay na sagot sa aligasyon ng double standard? O isa lamang itong matalinong pag-iwas sa balang tumututok sa mas malalim na isyu ng prinsipyo? Upang patunayan ang kanyang katapatan, nag-anunsyo si Senate President Soto ng isang bagong patakaran. Mula ngayon, lahat ng amendment ng mga senador ay gagawin sa hayag. Sa mismong sahig ng Senado, wala nang tatanggaping pagbabago sa likod ng mga saradong pinto ng BICAM. Isang hakbang patungo sa transparency, ngunit para sa iba, isa ring didirektang pag-amin na ang dating sistema ay may malaking puwang para sa pagdududa. Sa huli, ang araw ay nagtapos sa isang standoff. Sa isang panig, isang senador na humihingi ng isang malinaw at hindi nagbabagong prinsipyo. Sa kabilang panig, isang leader na nagtatanggol sa kanyang integridad gamit ang mga teknikalidad ng batas. Ang tanong ay nananatili, nakabitin na parang isang espada sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Ang paliwanag ba ay sapat na upang burahin ang anino ng pagdududa? O ito ba ay simula pa lamang ng mas malalim na pagtutuo sa loob ng isang institusyong ngayon ay nahaharap sa sarili nitong krisis ng pagkakakilanlan? Sa kabilang banda, sa halip na normal na budget hearing, isang dagok ang yumanig sa Kamara nang hindi sumipot si VP Sara Duterte sa deliberasyon para sa pondo ng OVP. Sa gitna ng tensyon, sumiklab ang panawagang zero budget mula kay Representative Leila de Lima. Ang entablado ay nakahanda para sa deliberasyon ng budget ng Office of the Vice President. Ngunit sa isang iglap, ang usapin ay nabaling, hindi na tungkol sa mga numero at programa. Ito ay naging isang high-stakes political chess match kung saan ang atensyon ng buong kapulungan ay nabaling sa isang piraso ng papel. Isang liham mula mismo kay Vice President Sara Duterte na nagtakda ng 2 pambihira at tila mapanuksong kondisyon bago siya tuluyang humarap sa kanila. Sa gitna ng lumalaking tensyon, binuksan ng sponsor ng budget, si Congressman Pantaleon Alvarez, ang sesyon sa pamamagitan ng paglalahad ng mga naging komunikasyon sa pagitan ng Kamara at ng OVP.
Una niyang ipinakita ang isang liham mula sa OVP na may petsang September 25, 2025 kung saan ipinaalam nito na mga kinatawan lamang ang aattend sa deliberasyon, hindi ang Vice Presidente mismo. Isang paunang pahiwatig na ang landas ng budget hearing na ito ay hindi magiging madali. At pagkatapos, ang pinakapasabog, isang kasunod na liham na may petsang September 30, 2025. Dito na inilatag ng Vice Presidente ang kanyang mga baraha. Kinumpirma niyang batid niya ang pagka-defer ng budget ng kanyang opisina dahil sa pag-iit ng komite na siya mismo ang dumalo. Inihayag niyang handa siyang humarap, ngunit may kapalit. Ang unang kondisyon, isang hamon na direktang umakyat sa pinakatuktok ng kapangyarihan. Idinadawit nito ang Pangulo ng Pilipinas. Hinihiling ng kampo ni Vice President Duterte na atasan din ng Kamara ang personal na pagdalo ni Pangulong Marcos para sa deliberasyon ng 27.3 billion peso budget ng Office of the President. Isang estratehiyang tila naglalayong sabihin, kung ano ang hinihingi ninyo sa akin, hingin nyo rin sa kanya. Isang malinaw na pagpapakita ng puwersa at pagsubok sa pagkakapantay-pantay ng trato. Ang ikalawang kondisyon ay mas personal at tila nagbubukas ng isang lumang sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Handa raw dumalo ang Vice Presidente kung ang Committee on Good Government and Public Accountability ay maglalabas ng isang opisyal na dokumento mula sa Department of Justice. Ano ang kailangang patunayan ng dokumentong ito? Isang kumpirmasyon na ang Immigration Lookout Bulletin Order laban sa 7 sa kanyang mga tauhan, kabilang ang mga abogadong sina Zuleika T. Lopez, Rosalyn L. Sanchez at Sunshine Chari A. Fajarda ay tuluyan ng naalis. Ang mga pangalang ito, mga anino ng nakaraang kontrobersya, ay muling isinalang sa gitna ng usapin na para bang isang paalala ng mga laban na hindi pa natatapos. Ang liham na ito ay hindi lamang isang simpleng komunikasyon. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan sa larangan ng politika. Kaagad itong nagpasiklab ng apoy. Ayon kay Congressman Pantaleon Alvarez, ang mga salita ng Vice Presidente ay amoy puot at malinaw na nagpapakita ng lingering bad blood o matagal ng samaan ng loob sa pagitan niya at ng Kongreso, isang hidwa ang nag-ugat pa noong 19th Congress. Para kay Alvarez, ang mga kondisyong ito ay hindi makatwiran at halos imposible. Ang tunay na laban, anya, ay hindi dapat tungkol sa personal na pride ng iilan, kundi para sa budget ng buong bayan. Ang kanyang panawagan, huwag na nating patulan ang sulat, itaas ang antas ng diskurso, piliin ang pagpapakumbaba kaysa sa bangayan, at ituon ang pansin sa mas mahalagang tungkulin. Ang katahimikan, anya, ang pinakamalakas at pinakamarangal na tugon. Subalit, hindi lahat ay handang manahimik. Ang katahimikan, para sa iba, ay katumbas ng pagsuko. Mula sa hanay ng oposisyon, isang boses ang umalingaw-ngaw, puno ng galit at nag-aalab na pagkadismaya. Si Congresswoman Leila de Lima, sa isang maapoy na pahayag, ay walang takot na kinuwestiyon ang mismong karapatan ng Vice Presidente na magpakita ng anyay lantarang kawalang galang sa isang institusyong kapantay ng executive. Who is she to continuously disrespect or show disrespect? Matalas na tanong niya na umalingaw-ngaw sa buong plenaryo. Para kay De Lima, ang paulit-ulit na hindi pagdalo ng OVP sa mga pagdinig na ito na ang ikatlong pagkakataon ay isang malinaw na paglapastangan hindi lamang sa Kongreso kundi sa mismong saligang batas. Ang proseso ng budget, paalala niya, ay isang sagradong tungkulin na nakasaad sa konstitusyon. Isang pundasyon ng checks and balances. Ang anumang pagbaliwala rito, aniya, ay isang direktang atake sa pundasyon ng demokrasya. Dahil dito, nagbanta si De Lima. Sa tamang panahon ng mga amyenda, siya mismo ang magsusulong na bawasan o tuluyan ng gawing zero ang budget ng OVP. Ang kanyang paninindigan ay isang malinaw na mensahe. Enough is enough. Enough of her ratchetness. Habang nagliliyab ang debate sa pagitan ng pagpapakumbaba at paninindigan, isa pang veteranong mambabatas ang tumayo upang magbigay ng mas malawak na perspektibo. Si Congressman Isidro Ongab, na may malalim na karanasan sa masalimuot na mundo ng pambansang budget, ay nagpaalala sa lahat ng isang mas nakakabahalang katotohanan na tila nalilimutan sa gitna ng personal na hidwaan. Iginagalang niya ang pananaw
ng kanyang mga kasamahan. Ngunit para sa kanya, ang problema ay mas malaki pa kaysa sa isang kontrobersyal na liham. Inilahad niya ang isang brutal na katotohanan tungkol sa 2025 budget. Sa kanyang pagsusuri, ito na marahil ang pinakakorap na budget sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Isiniwalat niya kung paano ang automatic appropriations, mga pondong hindi na dapat pinakikialaman dahil nakabase sa mga umiiral na batas, ay tila minasahe at binalasa. 14 na special laws, kabilang ang mga batas para sa PhilHealth at Syntax, ang di umano'y ginalaw ng walang malinaw na paliwanag. At pagdating sa new general appropriations, mas malala pa raw ang sitwasyon. 26 sa 27 departamento ng gobyerno ang nakaranas ng anyay mangling o pagkasira ng kanilang orihinal na budget proposal. Isang sistema ng dagdag bawas na hindi maintindihan. Ang tanging hindi nagalaw, ang Department of Budget and Management na nag-iwan ng isang malaking tandang pananong. Ang pinakamatindi niyang pasabog ay ang paghahambing sa dalawang pinakamahalagang sektor. Ang konstitusyon mismo, anya, ang nagsasabi na edukasyon ang dapat bigyan ng pinakamataas na prioridad. Ngunit sa 2025 budget, isang nakakabahalang trend ang kanyang nakita. Nahabol at nalampasan na ng budget para sa infrastruktura ng DPWH ang pondo para sa edukasyon. At habang nangyayari ito, patuloy pa rin daw ang pag-release ng pondo mula sa unprogrammed funds para sa mga proyektong kaduda-duda na lalong nagpapalaki sa agwat. Mga ginang at ginoo ng kapulungang ito ang kanyang mariing panawagan, tungkulin nating bantayan ang budget. Ang kanyang mensahe, habang nagbabanggaan ang mga personal na issue, isang mas malaking krimen ang nagaganap sa pondo ng bayan. Sa huli, sa kabila ng tensyon, tumayo ang sponsor ng budget ng OVP, si Kong Pantaleon Alvarez. Sa kabila ng kawalan ng kinatawan mula sa OVP, tiniyak niyang handa siyang tumayo mag-isa at sagutin ang lahat ng katanungan. At bilang tugon sa lahat ng hidwaan, ipinangako niya na ang komite ay gagawa ng isang budget na para sa kapakanan ng lahat ng Pilipino. Ang araw ay nagtapos na puno ng mga tanong na walang kasagutan. Tutugon ba ang Kamara sa mga kondisyon ng Vice Presidente? Matutuloy ba ang banta ng zero budget? At higit sa lahat, sa gitna ng matinding bangayan sa politika, kaninong interes nga ba ang tunay na mananaig? Ang interes ng iilan o ang interes ng buong sambayanan?